Matagal na nakatitig si Ashley sa dalawang damit na hawak niya. Hindi siya makapag-decide ng maayos kung aling kulay ng evening dress ang isusuot niya mamayang gabi. Pareho kasing magaganda ang pinili niya, kaya nahihirapan siyang mag-decide. Hanggang sa nagdesisyon na lang siya na bilhin ang dalawa para mas masukat niya ng maayos sa harapan ng salamin mamaya pagdating sa bahay. Kasalukuyan siyang nasa loob ng mamahaling butik sa loob mismo ng Forbes Ayala Mall, ang pinakasikat na premium mall sa buong bansa. Siya lang mag-isa dahil iniwan niya si Liam sa loob ng sasakyan nito. Sasama pa sana ito sa kanya kanina, ngunit biglang may tumawag sa phone nito, kaya iniwan niya na lang muna. Nakapili na rin siya ng clutch bag. At ito na lang ang dalawang damit ang nahihirapan siyang pumili. Lumapit siya sa counter, dala ang mga items na bibilhin niya. Wow, look who's here! Napalingon si Ashley sa likuran niya nang marinig ang boses ng babae. Hindi nga siya nagkamali. Kay Ana ang boses na narinig niya kanina lang. Kasama nito ang kaibigan na madalas ring nambuli sa kanya noong high school days pa nila. Papalapit ang mga ito sa kinaroroonan niya at nakatingin sa damit na inilapag niya sa counter upang bayaran sana. Hindi niya ito pinansin. Muli siyang humarap sa cashier at sinabihan. Sige na miss, punch mo na yan. I'll take it all. Nakangiti niyang wika sa cashier. Wait! Pigil ni Ana sa cashier na akmang i-scan na ang mga items na bibilhin niya. Napabaling naman siya sa gawin ng hilaw niyang kapatid. Miss, type ko kasi ang dalawang tabit na to. Pati ito na rin. Sabay turo nito sa clutch bag na nakapatong rin sa ibabaw ng counter. Sorry ma'am, may nakauna na kasi. At saka babayaran niyo na po ang items. Kung gusto niyo naman po, pumili na lang kayo ng ibang designs or kulay sa mga nakahanger sa aming rack display. Suggestion ng cashier. No! Ito ang gusto ko eh. Ayoko ng mga nakasabit ron. Ang papangit. Gusto ko ang ganito. VIP customer niyo ako rito. Bakit hindi niyo ako pagbibigyan? Medyo napapalakas na ang boses ni Ana. Fair lang po kami sa mga customers namin, ma'am. Tawagin mo ang manager mo. Kaibigan ko manager dito ngayon. Hindi mo alam? Hindi ka yata marunong tumingin sa mga customer mo na dapat mong bigyan ng atensyon. Hindi ka ba marunong kumilatis ng tao? Sa tingin mo ba sa itsura niya, kaya niyang bayaran ang lahat ng to? Pinasadahan pa ni Ana ng tingin ng damit na suot niya. Mukhang mumurahin kasi ang damit na suot niya dahil ayaw niyang ipangalandakan ang yaman niya. Pero ma'am, biglang nakaramdam ng takot ang cashier dahil sa sinabi ni Ana. Napagawi ang tingin nito kay Ashley. Waring humihingi ng tulong. Kung okay lang ba sa kanya na ibigay ang damit kay Ana. Naintindihan naman ni Ashley ang ibig sabihin ng mga tingin ng cashier, kaya naisip na lang niya na magparaya na lang. Total may nakita naman siya na mas maganda kaysa rito sa napili niya. Yun na lang ang kukunin niya. Mas mahal nga lang yun pero okay na rin. Hindi naman yung problema ang pera. Okay sige, ibigay mo lang sa kanya. Kukuha na lang ulit ako ng bago. Saad niya at tumalikod na upang bumalik sa mga evening dress na nakasabit sa display rack. Kinuha niya ang nagandahan niya kanina. Isang gold tone chain, embellished cape gown from Zuhair Murad, ang first choice niya. Nagdagdag pa siya ng 10 piraso na mga evening gown para may pagpipilian na siya mamaya sakaling hindi siya komportable na isuot itong uling napili niya. Tamad na kasi siyang sukatin pa at baka nababagot na si Liam sa kakahintay sa kanya. Doon na lang niya pagpipilian sa bahay ang mga damit na to. I'll buy it all, miss. Wika niya habang nakangiti sa cashier. Halos luluwa ang mata ni Ana nang makita ang mga maraming damit na inilagay ni Ashley sa shopping cart. Umarko pa itaas ang labi niya habang nanunuya ang tingin kay Ashley. Sigurado ka bang kaya mong bilhin lahat ng yan? Halata ang sarkastikong tono sa boses nito. Ana, baka hindi niya alam kung magkano presyohan ng mga damit sa butik na to. Akala niya mga presyong divisoria lang. Sumabat na rin ang kaibigan nito na akala mo marami na ring alam sa buhay. Gustong tumawa ni Ashley sa mga pinagsasabi ng dalawa. Napailing na lang siya at kinamot ang baba niya. Halatang naiinip na siya. Hindi niyo na problema kung ilang piraso man ng damit ang bibilhin ko. Ang problemahin niyo, yung presyo ng damit na sabi mong bibilhin mo. Hindi mo ba nakita na marami nakapila sa likuran natin? Wika niya sa dalawa. Napatingin naman agad si Ana sa mga nakapila sa likuran nila na hindi na maipinta ang mukha dahil sa paghintay sa kanya. How much? Mataray na tanong ni Ana sa cashier, sabay kuha ng kanyang card sa wallet. Yung total bill po is 2,345,000 pesos, ma'am. Agad na sagot ng cashier. Napaawang ang labi ni Ana na marinig ito. What? 2 million?
pag-uulit na tanong niya. Tila ba nabingi siya sa halaga ng damit na pinili ni Ashley. Binalingan niya si Ashley na parabang natutuwa sa reaksyon niya. Nagngangalit ang kalooban niya. Sinadya talaga ng babaeng to para pahiyain siya. Ma'am, akin na po ang card niyo. Marami pa kasi nakapila upang magbayad. Muli siyang humarap sa cashier nang marinig ang sinabi nito. Ana, bakit? Kaya mo namang bayaran yan, di ba? CEO ang asawa mong si Kevin. Plus, may allowance ka pa na binibigay ng iyong asawa. Narinig ni Ashley ang bulong-bulungan ng dalawa. Lihim lang siyang nag-enjoy habang pinapanood ang mga ito. Of course! Wika ni Ana at binigay sa cashier ang card. Gayunpaman kinakabahan siya na baka kulang ang laman ng card niya dahil hindi na siya binibigyan ng pera ni Kevin. Hindi na ito natatakot sa kanya ngayon, simula nang makita nito si Ashley. Lalo lang nadagdagan ang galit niya nang maalala ang annulment paper na pinapipirmahan nito sa kanya. Ma'am, do you have other cards po? Decline po kasi itong card niyo. Parang gustong mag-transform ni Ana sa pagiging langgam para lang itago ang katawan sa loob ng kanyang bag. Hiyang-hiya siya dahil narinig ng lahat ng mga customers ang sinabi ng cashier. Okay lang sana kung mga ordinaryong customer lang ang mga ito. Ngunit lahat ng mga bumibili sa butik na to, lahat millions ang kinikita. Mukhang kayong dalawa ang walang alam kung magkano ang presyo ng mga damit sa butik na to. Ang lakas ng loob niyong bilhin ang damit na pinili ko. Huwag niyo sabihin, wala kayong pambayad? Sarkastiko ang tanong ni Ashley, dahilan upang lalo pang mapahiya si Ana. Ma'am, naghihintay na po ang customer. Cash niyo na lang po to kung wala na kayong extra card. Muling pumukaw sa diwa ni Ana ang sinabi ng cashier. May laman ang card ko na yan. Check mo, dahil marami pang laman yan. Galit nitong utos sa cashier. Napakamot na lang ang cashier sa ulo nito at sinunod ang sinabi ni Ana. Ma'am, meron po siyang laman na 1,200,000 pesos. Ito na lang po ibabawas natin sa mga binili nyo. Tapos, dagdagan nyo na lang po ng kulang na cash para matapos na po tayo. Sabi ng cashier. Nakaisip agad si Ana ng solusyon upang takpan ang pagkapahiya niya. Magkano ang isang damit na to? Tanong ni Ana sabay turo sa isang kulay itim na fitted dress. 1,045,000 pesos po yan, ma'am. Sagot rin ng cashier. Yan na lang bibilhin ko. I changed my mind. Mukhang hindi ka siya sa akin ng damit na to. Hindi ko rin type ang clutch bag. Taas noon niyang wika sa cashier. Pero ma'am, napunch ko na po. Parang iiyak na wika ng cashier. Then void mo. Problema ba yan? Galit niyang singhal sa cashier. Kasi po ma'am, hindi valid sa amin na i-void ang items na change of mind. Yung reason nung mga customer. Iba po ang policy namin kaysa sa ibang boutique. Kasi understandable naman po na kapag pumasok ang customer sa amin at bibili ng damit, aware na siya kung magkano ang presyo ng damit na bibilhin niya. At sigurado na siya sa napili niya. Paliwanag ng cashier. Give it to her. Total gusto naman niyang bilhin ng damit na yan kanina, di ba? Sagot ni Ana na ang tinuturo ay si Ashley. Ana, hindi na ako interesado sa mga bagay na binigay ko na. Bakit ba kasi nagpupumilit ka kanina na bilhin yan? Wala ka naman palang pambayad. Nakakahiya tuloy sa mga customer dito na naperwisyo mo. Nakita ni Ashley ang nagpipigil na galit ni Ana dahil sa sinabi niya. Lalo pa at hindi niya napigilan ang paghagikik dahil sa nakitang reaksyon ni Ana. Lumapit siya sa counter at inilapag ang mga damit na kinuha niya mula sa shopping cart. Kinuha niya ang international black card niya at binigay yon sa cashier. Nagtaka naman si Ana kung paano nagkaroon ng black card si Ashley. Gayong wala naman siyang nalaman na negosyo nito. Ito na ang card ko, miss. Ako na lang magbabayad sa kinuha niya. Nakakahiya naman sa manager na kaibigan niya. Mas lalong uminit ang ulo ni Ana dahil sa ginawa ni Ashley. Humanda ka sa akin mamaya, Ashley. Sa'yo ang oras na to. Pero makita mo mamaya sa mismong party mo kung paano kita pahiyain. Sa loob-loob ni Ana. Isasabi ko po ba sa loob ng shopping bag mo yung binayaran mo na damit niya, ma'am? Tanong ng cashier. Mabilis naman na umiling-iling si Ashley. No, huwag na miss. Ipasok mo na lang yan sa shopping bag niya. Hindi kasi ako nagsusuot ng mga binigay ko na. Sa kanya naman yan, binayaran ko lang para maiwas siya sa kahihiyan. Sagot ni Ashley at mas lalong nilakasan pa ang boses nito. Heto na po ang card niyo, ma'am. Thank you for shopping. Magalang na wika ng cashier kay Ashley. Tila ba mas lalong humanga ito nang ibalik na nito ang card kay Ashley. Hindi nito sinabi kung magkano lahat ang binayaran ni Ashley. Kaya hindi makaalis-alis si Ana at Risa. Ang inaabangan nilang mapahiya rin nito kapag hindi nakabayad ay hindi nangyari.
Hinintay muna nilang tumalikod si Ashley bago tinanong ang cashier. Maging ang ibang customer, nakiusyoso na rin kung magkano ang binayaran ni Ashley. Silang lahat isang items lang ang kayang bilhin. Samantalang ang babaeng yun maraming items ang binili. Nagabono pa sa binili ni Ana. Miss, magkano ang lahat ng binili niya? Hindi abot ng 1 million, di ba? Tanong ni Risa. Hindi kasi siya naniniwala na magagawang bilhin ni Ashley ang lahat ng damit na yun. Anong hindi umabot ng 1 milyon? Ang damit pa lang po na binayaran niya para sa inyo, 1 million na. Yung pa kaya mga damit na nakuha niya na hindi rin bababa sa 1 milyon ang presyo ng isang damit. 15 million ang total ng lahat ng binili niya. At sisiw lang sa kanya yon dahil walang limit ang card niya. Napaawang ang labi ni Ana at ang kaibigan niya dahil sa narinig. Paano magkakaroon ng pera si Ashley na ganung kalaki? Kahit pa mataas ang posisyon nito sa cash group, hindi ito aabot ng milyon ang gastos nito dahil kailangan rin itong magtipid. Binalingan nila ito na kasalukuyang nasa exit na ng boutique. Mas lalong nakayom ni Ana ang kamao nang makitang sinalubong ng isang gwapong lalaki si Ashley. At pinulupot ang kamay nito sa baywang ng hilaw na kapatid niya. Kilala niya ang lalaking yun dahil nakabalandra ang mukha nito sa kahit saang billboard sa gilid ng daan. Nangungunang business magnate ito sa buong bansa. Laman rin ito ng mga pahayagan. Naalala niya, kaka-announce lang nakaraang linggo na ikakasal nito sa isang sikat na international model na si Tala Mendez. Kaya pala ang daming pera ng babaeng yun. Mukhang alam na niya kung kanino galing ang pera nito. Malamang nakahut-hut na naman ito sa CEO ng Cash Group. Sumilay ang ngiti sa labi ni Ana dahil sa naisip niya. Mamaya, madadagdagan ang dahilan niya kung paano pahiyain si Ashley. Kinuha niya ang invitation sa loob ng bag niya. Naisip niyang padalhan ng imbitasyon si Tala Mendez. Alam niyang hindi ito aayaw. Kapag nalaman nito ang plano niyang pagpapahiya kay Ashley mamaya, bigla na lang siyang napahagalpak ng tawa. Para siyang sira, diba? Ang kapal ng mukha niya para tumawa pa. Gayong hindi naman pala niya kaya ang presyo ng mga damit dito sa loob ng butik. Umasta kasi siyang mayaman eh. Wala naman palang ibubuga. Huminto ng pagtawa si Ana at tinapunan ng matalim na tingin ang mga customer na alam niyang pinag-uusapan siya. Hindi naman niya magawang makipag-away sa mga ito at baka siyang balikan. Wala siyang panama sa yaman ng mga ito. Binalingan niya si Risa at hinatak ang kamay nito. Halika na nga. Masyadong malansa ang amoy rito sa loob. Parinig niya sabay kuha sa shopping bag na pinagsidlan ng evening gown. Samantalang si Liam kunot noong nakatingin kay Ashley habang naglalakad sila. Panay kasi ang ngiti nito. Hindi naman niya alam kung ano ang nakakatuwa. Dahil dalawa lang naman sila na naglalakad sa hallway ng mall. Are you enjoying this? Tanong niya rito na ang tinutukoy ay ang pagkapulupot ng kamay niya sa bewang nito. What do you mean? Takang tanong ni Ashley nang mapabaling ito sa kanya. This. Sagot niya at nakaturo ang uso nito sa pagiging intimate nilang dalawa. Nakapulupot rin kasi ang kamay ni Ashley sa baywang ni Liam habang ang kamay naman nito ay nakapulupot sa baywang niya. Hindi niya alam kung paano sila naging sweet ng ganito. Samantalang kanina lang, dinurog nito ang puso niya. Agad niyang kinalas ang kamay niya sa baywang nito. Umiwas siya ng tingin at lihim na kinagat ang ibabang labi. Masyado siyang nag-enjoy sa itsura ni Ana na pinahiya niya. Masyado yata siyang natuwa at hindi niya nakontrol ang sarili niya. Paano kung maraming nakakita sa kanila na ganito ka-sweet? At maging laman sila ng chismis na inagaw niya si Liam kay Tala? Akin na yan. Wika ni Liam sabay kuha ng 3 malaking shopping bags sa kamay niya. Hindi, okay lang. Magaan lang naman to. Iniwas niya ang 2 shopping bags upang hindi ito makuha ni Liam. No, I insist. Akin na yan. Sabay hablot ng shopping bags sa kamay niya dahilan upang mapayakap siya rito nang pababa na sila ng escalator. Muntik na kasi siyang ma-out of balance dahil sa kakaiwas ang dala niya. Nakalimutan niyang nakasakay pala sila sa escalator. Kaya muntik na siyang mahulog kung hindi siya nito naagapan na yakapin. Sandali silang nagkatinginan na tila ba pinakikiramdaman ng bawat isa. Be careful next time. Mahinang wika ni Liam at kumalas na ito sa kanya nang makababa na sila. Sinilip nito ang mga pinamili niya sa loob ng shopping bags. May event ka na pupuntahan mamaya? Takang tanong nito na nakatingin sa kanya. Mahinanda ang daddy ko na welcome party para sa akin. Sagot niya at nauna ng maglakad. Hanggang ngayon nahihiya pa rin siya dahil sa nangyari sa kanila kanina. Malaki naman ang mga hakbang ni Liam habang nakasunod kay Ashley. Ngayon pa lang kung saan-saan na lumilipad ang utak niya.
Alam niyang hindi naging maganda ang pagtrato ng pamilya Maranan kay Ashley. Nakapagtataka naman na bigla na lang ang mga ito ay naghanda ng welcome party. Ikaw na lang munang sumundo sa mga bata mamaya. Medyo malayo kasi ang Saraya Hotel. Ayoko maipit sa traffic sa EDSA. Madali ako mahilo. Biglang sabi ni Ashley habang nasa biyahe sila. Hindi umimik si Liam ngunit ngayon pa lang, nag-iisip na siya ng paraan kung paano siya makakasunod kay Ashley sa mismong event party nito. Okay lang ba kung labag sa loob mo naman, pwede ko namang ipasundo si Sam sa ninang Joanne niya. Doon ko na lang muna patutulogin sa bahay niya. Dagdag na wika ni Ashley nang makita na hindi nagsasalita si Liam. What if sabay nating sunduin sila ngayon? Then doon na lang sa bahay ko si Sam matulog mamayang gabi para naman magkaroon sila ng pagkakataon na magkasama ni Gab. Binalingan niya si Liam matapos marinig ang sinabi nito. Ngunit nginitian lang siya nito. Bala ko nga sana magbakasyon tayo ngapat na tayo lang para naman mas magkakilala pang dalawang bata. Dagdag na sabi pa nito. Liam, alam mo naman na nag-aaral ang dalawang bata, tapos may trabaho ka rin. Mahirap ang pinaplano mo. Tutol agad niya. Sandaling nag-isip si Liam. What if ganito na lang? Isang linggo, doon kami ni Gab sa bahay mo. Tapos sa susunod na linggo, doon naman kayo ni Sam sa bahay ko. Nang sa ganun, maranasan naman ng mga bata ang isang kumpletong pamilya. Mas lalong mahirap yan, namamahay ako. Hindi ako sanay sa bahay na sa iba natutulog. Dahilan ulit ni Ashley. Ayaw talaga niyang magkasama sila ni Liam sa isang bubong. Umiiwas lang siya sa gulo. Ayaw niyang madamay ang mga anak niya sa pagiging dragon ng ina nito. What if magpakasal na lang tayo? Biglang napatingin si Ashley kay Liam dahil sa sinabi nito. Tila sinusuri niya kung binibiro lang ba siya nito. I'm serious. Muling wika nito na tila nahulaan ang laman ng isipan niya. Binaling ni Ashley sa labas ng bintana ang kaniyang mga mata. Ikakasal ka na kay Tala. Bakit mo pa sinasabi sa akin yan? Tanong niya nang hindi tumitingin rito. Dahil ikaw ang ina ng mga anak ko. Ayoko maging scumbag dad sa paningin nila. Sagot agad nito. Matatalino ang mga anak mo, Liam. Hindi mo na kailangan pang ipaintindi sa kanila kung bakit magkahiwalay tayo. Sagot niya at sinandal ang ulo sa headrest ng upuan niya. Pero pangarap nila magkaroon ng kompletong pamilya. Kaya kung papayag ka, gusto ko magpakasal tayo. Kahit ngayong araw mismo. Wika ni Liam at hininto ang sasakyan sa tapat ng Hall of Justice. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Ashley nang makita kung saan sila naroon. Kinuha ni Liam ang kamay niya. Ashley, gusto akong ipakasal ni Mommy kay Tala. Ngunit bago pa mangyari yun, gusto kong kasal na tayo. Para sa mga anak natin, gawin natin to please. Nangungusap ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Liam. Bigkas ni Ashley, ngunit hindi niya alam kung ano ang sunod na sasabihin niya nang lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Ashley, papayag ka ba na si Tala maging ina ng mga anak mo? Ako ang kanilang ama. At ang sino man na maging asawa ko, siya ring magiging ina ng mga anak ko. Papayag ka ba na mangyari yun? Mahinang wika nito. Heto na naman ang mabangong hininga nito na dumadampi sa tuktok ng ilong niya. Hindi syempre. Sagot niya. Totoo naman. Hindi niya gustong mayroong ibang kilalaning ina ang mga anak niya. Paano na lang ang buhay ng mga ito kung ibang nanay ang makakasama nila? Tulad mo. Ayoko rin na may ibang kilalanin na ama ang mga anak ko. Kaya ito ang pinakatamang desisyon na gagawin natin. Dagdag sa sinabi nito. Pero ang mami mo, paano kung malaman niya na nagpakasal ka sa akin? Halata ang pag-aalala sa boses niya. Ako na bahala kay mami. So na lang siya magagalit. Balang araw matatanggap ka rin niya. Nakangiting wika nito sa kanya. Hinaplos ang daliri nito ang labi niya dahilan upang mapapikit siya. Parang nararamdaman na niya ang kakaibang init na dumadaloy sa pagitan nilang dalawa. My little sugar. Naghihintay ako ng sagot mo. Wika nito. And this time, nakadikit na ang tuktok ng ilong nila sa isa't isa. Kung sa bagay wala namang masama kung papayag siya dahil para naman to sa mga anak nila. Papayag ako pero panatilihin na lang muna natin tong sikreto hanggang sa maging okay na ang lahat. Tandaan mo, ginagawa ko lang to para sa mga anak natin. Kabado niyang sagot. Gusto na niyang magbuga ng hangin upang mabawasan ang tensyon sa loob ng dibdib niya. Bakit naman kasi pabigla-bigla ang desisyon mo? Dagdag na sinabi niya. Si Mami ang tumawag kanina. Galit na galit siya dahil sa ginawa kong pag-iwan sa kanila sa board meeting. Gusto niyang makasal kami ni Tala bukas din. Darating raw ang pamilya nito.
Kaya lang, paano na ngayon yan? Kung magpapakasal tayo ngayon, sa tingin mo ba makakatulong to sa problema mo? Tanong niya rito, dahilan upang sumilay ang matamis na ngiti sa labi nito. Yes, you help me a lot. Sagot nito, tsaka idinagdag. Naintindihan kita kung gusto mong isikreto muna ang kasal natin. Ang mahalaga, akin ka na lang. Akin ka na. Bakas ang saya sa mga mata ni Liam. Pero, Tumigil siya sa pagsasalita nang maglapat ang mga labi nila ni Liam. Hindi niya alam kung bakit sa lahat ng halik na ipinaranas nito sa kanya, kakaiba ang halik nito ngayon. Mas lalong ramdam nila sa isa't isa ang init ng kanilang mga labi. Mas lalong naging masarap ang paraan ng paghalik nito, nang natuto na rin siyang gumanti rito. Matagal nila na pinag-isa ang kanilang mga labi hanggang sa kusang naghiwalay ang mga ito, upang maglanghap ng hangin. Thank you, my little wife. Nakangiting wika ni Liam. Hindi na little sugar ang tawag nito sa kanya kundi little wife na. Sabay silang bumaba ng sasakyan at tinungo ang loob ng Hall of Justice. Kaibigan niyang judge ang pinuntahan nila. Nagtaka pa siya kung bakit may nakahanda ng singsing sa bulsa nito. Baka para kay tala pa yung singsing mo. Ayokong suotin. Reklamo niya nang magbigayan na sila ng singsing. Of course not. Binili ko to kahapon para sa ating dalawa. Sagot agad nito sa kanya at kinuha na ang kamay niya upang ipasok ang singsing. Wala na silang maraming advertisement sa isa't isa, tulad ng mga marriage vows. Mahalaga kasal na silang dalawa. Matapos silang dalawa pirmahan ang kontrata, agad na rin silang lumabas ng Hall of Justice. Dala ang marriage contract sa isa't isa. Ngayong asawa na kita, gusto kong sa bahay ka na tumira. Wika ni Liam na makapasok na sila ng sasakyan. Hindi sumagot si Ashley. Ngayon palang kinakabahan na siya. Tinatanong niya ang sarili kung tama ba ang desisyon niya na magpakasal sa lalaking ito. Mukhang nabudol siya. Bakit kasi hindi niya magawang tumanggi? Susunduin natin ang mga bata, and then after that, sasamahan kita sa event na pupuntahan mo. Napaawang ang labi ni Ashley habang nakatingin kay Liam. Bakit pakiramdam niya naging dominanteng asawa nito matapos nilang ikasal? Sasama ito mamaya sa kanya? Paano mga bata? Tanong niya. Don't worry, safe sila sa bahay. Iba ang bahay ni Mommy. At hindi siya pumupunta roon sa bahay ko. Maraming gwardiya ang bahay, kaya alam kong may protection sila. Nakangiting humarap ito sa kanya. Ano pa bang gusto mong itanong, Mrs. Castillo? Tanong nito habang haplos sa mukha niya. Kapag sa bahay mo na ako titira, dapat magkaiba tayo ng silid. Sagot ni Ashley, dahilan upang mapalis ang ngiti sa labi ni Liam. Parang gusto niya magsisi kung bakit nagtanong pa siya. Hindi sumagot si Liam. Muli itong umayos ng pagkakaupo sa driver's seat at nagsimula na namang lumikot ang imahinasyon nito kung paano makalusot sa gusto ni Ashley na maging setup nila. Liam, tawag ni Ashley dahil sa pananahimik nito. Okay, saka na natin pag-usapan yan kapag nasa bahay na tayo. Unahin na muna natin ang event mo mamayang gabi. Sagot ni Liam. Akmang bubuhayin na niya ang makina ng kanyang sasakyan nang marinig niya ang message tone ng kanyang cellphone. Agad niya itong binasa dahil alam na niya kung sino ang nagte-text. Boss, buhay si Mr. Johnson at nalaman kong pupunta siya mamaya sa Saraya Hotel dahil sa isang event. Napabaling siyang bigla kay Ashley. Saan nga gaganapin ang event mo mamaya? Tanong niya. Sa Saraya Hotel. Sagot rin ni Ashley. Mabilis na nireplyan ni Liam si Brian. Ihanda mga tauhan mamaya. Pupunta sa event ang asawa ko. At ayaw ko may mangyari sa kanya masama. Muli niyang binalik ang cellphone sa bulsa at tuluyan ng pinausad ang kotse. Samantalang matagal na nakatitig si Brian sa cellphone niya. Asawa? Kailan pa nagpakasal ang boss niya?